drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, and it don't kill my vibe, I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, and it don't kill my tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, and it don't kill my vibe, I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, and it don't kill my vibe, I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, and it don't kill my vibe, my vibe. Good morning, good afternoon, and good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Sante Engage. Yeah. parang bitin pareho, Ryan, yung ano natin. Yung tunog mo, tsaka tunog ko. Yeah, welcome po to Sante Engage Thursday night, ladies and gentlemen. Loud and clear po ba ako? Pa-sound check naman, mga ihot iha. Magandang gabi sa inyo, Sante Engage family on a Thursday night. Of course, special webinar ang ating Thursday night at 7 p.m. Iba-ibang topic, of course, all about things that you need to learn here in Sante International. Okay, iba-iba yung topics natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong family business. May bago tayong format, yung senior moment. Yan, sino nakapanood ng senior moment? Siyempre, ang fini-feature natin doon yung mga senior citizens doing the Sante business who are successful already. Also, meron din tayong Sante Elite Profile Night. Ano naman yun? Fini-feature natin yung ating mga Sante Elites, and it's the chance for us to know them, diba? Up close and personal, ika nga. And for tonight, ladies and gentlemen, we'll be having MIB. Okay, ano ba yung MIB? Diba? Men in Black, hindi po. Millennials in Business. Of course, we'll be we'll be talking to some of our Sante Rev leaders. So pag sinabing Sante Rev, ito po yung mga kabataan ng Sante. Okay, so ano ba yung kabataan? Siyempre, depende yan sa tingin mo sa sarili mo. Tulad ako. Diba? Di na ako kabataan. Pero minsan feeling bata pa rin. So, mga business owners of Sante aged 18 to 35 years old maybe, diba? They can be a little older than 35, pero as long as nandun pa rin sa youthful stage, no,
ng ng buhay, no? Youthful stage ng buhay. Pwede pa rin sa ating Sante Rev. So yung mga Sante Rev leaders natin ang ating ini-feature every MIB, and that's happening tonight, Millennials in Business. So before we move forward, I'd like to greet our early birds for tonight. Where are you watching us from? Yan, clear po. Sabi ni Annabel Liagas. Good evening sa lahat. Greetings from Cham. Hindi, kala ko Cham ang pangalan. Emily Samonte. Emily Samonte from Universal Champions. Watching from Silang, andyan si Yana Leslie. So, may bagong apelido si Yana Leslie. Okay. Hello from Israel, si Maricel Brukal Silang. From Taytay Rizal, we have Benmi Ragudos. Yan, from Cainta Rizal, ang ating online retail queen and one of the queens of Catalyst, Miss Shirley Reginaldo. Magandang gabi sa inyo. Excited na ba kayo? Watching from LRT2 to Antipolo. Ingat-ingat naman, Emily Samonte. From Pasig, Mr. Fred and Alma Lozano. Baka nagtatampo ang Facebook. Where are you watching us from, Facebook? Emily, baka lumampas ka ng station, ha? Ingat. Okay, so sa mga nanonood sa Facebook, patiin natin. Baka minsan nagtatampo na Facebook. So watching from Facebook, si Aaron Priscilla, watching from Mindoro. Kurt Joseph Pepito. Invite ni Ems de la Cruz. Yan. Si Ana Cristina Mendiola, suki ito ng Facebook. Sino pa? Sige, keep on typing. Where are you watching us from? Magandang gabi, sabi po ni Olive Manlongat, watching from Kasar, si Paul Ann 22. Yan. Hulaan ko yan. Dalawa yan. Paul Ann, tapos 22. Ano nila yan? Mansari. Oo. Feeling ko tama ako. Oo, dalawa to. Tama ba? Oo, di ba? Yung mga shared account na yan, shared account sa Facebook, shared account sa Zoom. Oh. Isa lang ibig sabihin niya. Isa lang account nila. Kaya shared account. Oh, di ba? Okay. So, magandang gabi. Sana nandito na lahat ng ating mga millennials. Marami ba kayo invite ng mga kabataan? Because nakaka-inspire ang gabi na ito. Okay, nakaka-inspire na gabi because we will be featuring isa sa ating mga kabataan na naging milyonaryo. Ang ating pong speaker for tonight, believe it or not, siya po ay supermarket merchandiser, no? Sa maraming panahon, at maririnig natin yung storya na yan ng kanyang buhay na pagiging dicer. Tawag sa Pilipinas, dicer. Sa US, ano bang tawag sa ibang bansa? Pag sa atin lang naman yan, dicer ang tawag eh. Diba? Sa ibang bansa, ang tawag dyan ay, ano yung nag-arrange? Arranger. Diba? Ewan ko, hindi ko alam. Search nyo na lang. Diba? Search nyo na lang. Stock person. Stock person. Pero sa atin, merchandiser. Pero ang ginagawa nila is, kung anong hawak nila na product, sila syempre yung nagsa-stock, nag-arrange. Okay. So ladies and gentlemen, dahil ko na sinabi, welcome to MIB Millennials in Business. Our speaker for tonight, ladies and gentlemen. Teka, nagre-restart yung PC ko. Our speaker for tonight is a Yellow Diamond Executive Director. Correct me if I'm wrong later, no? Siya po ay qualifier na ng napakaraming travels, car incentive qualifier. He has already hit his first million. Sino gusto makahit ang first million in Sante? Yan. Type ako. Type mo dyan sa comment section if you want to hit your first million. And hindi lang first million. He has hit his 5th million in Sante already. No? 5 million earner na pala. 5 million circle. Diba? 5 million circle. And kasama siya sa upcoming travel natin sa Asian Cruise, 'di ba? Yung ating ano ba 'yan? Caribbean? Caribbean ba yung yung sasakyan natin? Basta Asian Cruise via Singapore, and he is the team captain of the Universal Champions. So ladies and gentlemen, natawa ako sa M Grabe. Ikaw lang din Ray ang unique na may ganyan, M Grabe. Okay, so ladies and gentlemen, our
featured Sante Rev leader for tonight. Let's all welcome. Bati ka naman dyan. Mr. Andiyan na ba siya? Ba't nawala sa frame ko? Mr. Francis Aladano, good evening. Hello, Sir Ian. Good evening. Hello, hello. Okay po ba, sir, yung boses ko? Yes, okay na okay. Yan. So, magandang gabi, Francis. Oo, bati Sir ka Ian, sa ating thank you mga so much. Thank you so much po sa powerful introduction to me. And thank you so much din sa Sante family, sa ating engaged team, management team, training team, and of course yung ating BODs. Ayan. Okay, so good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nasa Zoom ngayon, nasa FB Live, nasa Facebook, and of course yung ating mga mentors, coaches, partners, senior partner. Ayan po, thank you so much po sa lahat, and I know po marami kayong matutunan sa akin, sa experience ko, i-share ko po sa inyo. And sa may kasabihan ng may kasabihan ng experience of other people is the best teacher. Ayun. So Ian. Tama. No? Experience is the best teacher, pero yung experience sa ibang tao can also be a good and best teacher for everybody. So for tonight, sa lahat ng mga nakikinig, we'll be listening to the life story of Mr. Francis Aladano. Sino nga ba si Francis Aladano? Paano siya napadpad sa Sante? Diba? Ano yung mga challenges niya while he was doing and starting the Sante business? And of course, ano na yung perks? Ano na yung nagbago sa buhay niya ever since ay nag-Sante? So if you guys are ready, I'll hit the first question. Start muna tayo, Francis, syempre sa leader's profile. Diba? Sino nga ba si Mr. Francis Aladano prior to his Sante journey? Kwento ka naman, Francis. Sino nga ba si Francis A? Ayan, so thank you so much, Sir Ian, sa question po. By the way, guys, sino nga ba si Francis Aladano? Si Francis Aladano po isa pong merchandiser sa supermarket for almost 8 years. Okay, so sa 8 years na yon, guys, okay naman po kasi marami akong natutunan, marami akong nalaman, lumawak yung kaalaman ko. And guys, sa 8 years po na merchandiser is talagang ang ginagawa po namin doon, kami po mga nagdi-display ng mga binibili nyo. Kami po rin na nagpapay po and nagpapalit ng mga expiry. Yun po yung trabaho namin before sa supermarket. Kami rin po yung mga naglilinis. Sir Ian, okay lang po ba i-share ko yung styles ko? Siyempre naman, pwede. Francis, medyo tinatamaan mo lang yata yung table kaya sumasayaw yung camera. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan po, no? Isa po akong merchandiser sa supermarket. Then, before ako mapasok sa ganyan, ako po yung tao, guys, na hirap po matanggap sa trabaho. Alam niyo po, ang dami pong ina-apply na trabaho, nare-reject ako. Ako po yung taong prone sa rejection, prone sa bully. Kasi po, guys, way back nung bata pa ako, talagang ako po yung tao na, alam niyo yun, sa lahat ng bagay, isa po ako sa nabubuli. Uuwi ako sa amin. Seryoso yung kwento ko, uuwi ako sa amin pag galing ako sa school. Pagbalik ko, meron akong black eye, meron ako, nabubuli ako kasi nung bata ako eh. Mm-hmm. Sabi ko, hindi ako papayag na ganito, kailangan lumaban ako sa buhay. Alam nyo guys, talaga pati nga sa basketball, nung nagbabasketball ako, talagang bully, tad ako ng bully, pero ang maganda dito, dahil lumaban ako. Isa rin ako sa mga nag-MVP sa lugar namin. Wow. And isa rin ako sa mga sumasali sa mga interbarangay. Kaya sabi ko nga kay Jom, hindi pa kayo nag-MVP, ako nag-MVP na. Mga biroan ko namin magkakapatid. Ayan. So yun po. Ikaw na ngayon ang bubuli kay Jom dahil hindi pa siya nag-MVP. Pero magaling na si Jom sa Ian ngayon basketball eh. Kaya ako naman ngayon ang sa kanya, saludo naman ako sa kanya ngayon. Ayun sir, so sa dicer ko diyan ko po nakilala si Mr. Jesse Rapote. Ayan po, sa tabi ko, naka-white siya na t-shirt. Then ano po kasi ako as merchandiser, Rubing merchandiser ako eh. From po ako, taga-Antipolo po ako ang inyong lingkod, taga-Antipolo po, and 33 years old na po, going to 34. So ang trabaho ko merchandiser, ang outfit ko Rubing ako from Antipolo to Quezon Ave to Mandaluyong, tapos pabalik po. Yun po yung travel ko. Ang pasok ko po sa trabaho is 9 a.m. Pero alam niyo po guys, 6 a.m. pa lang gumigising na ako. Kasi bakit? Kasi preparation. Yun po yung ko ng preparation. Alis ako ng 7, darating ako ng 9. Then alam niyo po wala akong karapatang malate. Bakit? Pag nalate ako ng 5 minutes, 1 hour.
1 hour agad babayaran ko, may extend ako ng 1 hour. Pag 10 minutes, 2 hours. Pag 15 minutes, 3 hours. Kaya mangyayari magkakautang pa ako pag kinabukasan kaya hindi dapat ako malate. Yun po yung ano ko noon, talagang rubing ako. Yung isa po naka-orange, yan po yung kawork ko sa isang supermarket. Si Daryl Brasa, isa rin po sa mga nadala ko sa Santay. So talaga sila po yung dalawang naniwala sa akin noon. Alam niyo po, sa trabaho ko na to, talagang ang hirap kasi po, alam niyo po dyan, bawal po kami dyan yung mga magtumpuk-tupukan, magkukwento-kwento ng kung ano-ano. Then ano po, kailangan bago kami umalis sa selling area, malinis, maayos. Bawal mo iwanan yung karton mo pag naiwanan mo sa ilalim ng shelf. Alam mo nangyari sa iyan, charge ka agad, 500 pesos. Kaya ganun po Wow. ko. Pag naiiwan sa ilalim nung stante, nung shelves. Stante, 500 agad, charge Sir Ian. Tapos kanina, yung pag na-late ka ng ilang minuto, 1 hour, babayad ka po ng 1 hour. 1 hour agad babayad ng 1 hour. 1 hour ang worth ang Extend. kaltas. Opo, Extend. ka ng 1 hour. Kinabukasan. Ano po, kunyari, 7 kasi ang out ko, mangyayari, ano ako, 8 ang labas. Tapos, walang bayad yun. Penalty mo yun. TY po yung kaya kamot kami noon kasi talagang minsan gagawin pa sa amin sir dahil may nag-extend ka pag tatrackingin ka sa likod sa warehouse. Oo, sa deliveries. Delivery po. Oo. Nung time na yung kasi Sir Ian, nag-gym ako noon kaya gusto nila ako sa mga tracking eh. Tapos yung subukan din nila ako sa tracking. Pero wait lang i-calling dole kasi 1 minute ng late. Pwede hindi naman ganun siguro ka. Kasi pabor sa kanila yun. They will be having 1 hour free. Yes po, opo. Diba? Na trabaho. 1 hour po sa amin. Tapos pagka na-late ka pa ng 10 minutes, 2 hours yun. Bali kung gusto mo, bayaran mo sa sunod na araw yung 1 oras. Nasa iyo po 2 oras pag umabot ng 10 minutes. Opo, yun po yung sa amin noon dati. Mahusay Yung sila. time na 2016, mga ganun, 15, nag-dicer pa ako. Ganun po ka ano sa amin noon. Pero po sir, nagpapasalamat ako sa trabaho ko na to kasi dito po ako na lumawak yung kaalaman ko, marami akong natutunan. Kasi po sabi ko nga kanina, ako po kasi sir yung tao na hirap matanggap sa trabaho. Ang dami ko ina-apply na trabaho, nare-reject ako. Ang dami ko po mga ina-apply sir, iba't ibang mga janitor, factory worker, sa crew. Ang dami ko ina-apply sir, nare-reject ako. Sabihin, ito ba yung number mo Francis? Binibilugan, tatawagan ka lang namin. O ito ba number mo Francis? Tatawagan ka lang namin. Puro tatawagan sir, ang dami. Minsan nga, alam niyo sir, sa Cubao yung overpass doon, nabudol-budol pa ako doon ng mga nabibigyan ng flyers. Siyempre, pag angat ko doon, may dala akong sir eh. Apply eh. Ang ganda pa ng form mo, pawis-pawis naman ako noon. Tapos sabi sa akin, sir, apply. Oh, apply. O, tanggap agad doon, sir. Sige, tanggap agad yan. O, sige, sama ako. Pagpunta ko nga sabi niya ang opisina nila, pinag-ready ako, pinaglabas ako ng 375 tapos 50 pesos na processing fee. Sabi niya, ito sir, tanggap agad ito, magbabayagan ka to. Tapos ngayon, tuwan-tuwa ako. Kala ko tanggap na talaga. Sabi ko sa mama ko ngayon, pag-uwi ko, tanggap na ako sa trabaho, ganito, pag-ready ito ng ganito. Yung pala sir, hindi pala sir kasi kumbaga, minsan tinitignan nila sir yung yung tsura eh. Minsan doon ako nagdadadali sir kung sa itsura. Kaya sir, kaya ako natanggap sa Dicer. Sabi ko nung nag-i-interview, sabi niya, ito ba number mo Francis? Sabi ko, inunahan ko na eh. Sabi ko, ma'am, bago niyo po sabihin na tatawagan niyo ako, subukan niyo ko nung kaya kong gawin. Subukan niyo ako ng 1 month. Pag hindi ko po kinaya, tanggalin niyo po ako. Doon ko sir yung yung nag-i-interview. Sige, sinubukan ako ng 1 month. Alam niyo, Sir Ian, ang good news po mga kaibigan, maabot ako ng 8 years sa Dicer. Wow. Ako nun. Kala ko sasabihin mo, Francis, wag niyo na po sabihin tatawagan ko kayo. Ako na lang tatawag sa inyo, pakihintay po yung tawag ko. Sana ginanon mo, Francis. Sir, sa 8 years ko po merchandiser, ito po yung naglalaro lang po yung life ko sa trabaho, sweldo, bayad, utang. Alam niyo po yung trabaho, sweldo, bayad, utang. Yung ATM ko po guys, mga kaibigan, nakasangla sa katrabaho ko. Wala akong karapatang magalit sa kanya o awayin siya kasi hindi ako makakarinyo. Tama, di ba hindi ka makarinyo pag inawin mo yung utangan mo. Hindi ako makarinyo kaya kung anong utos niya rin, sunod din ako sa kanya para makarinyo ko. Pag hiningan ka nga ng ulam, di ka makakaangal doon, di ka sasahod din. Oo, sir. Sa kanya ako sumasahod, ATM ko nakasangla sa kanya eh. Pag sahod na, hanapin ko pa siya kung nasan siya. Pupuntahan ko pa para sumahod ako doon. Sabi ko mas... Francis, pwede ba makikwento rin? Kasi napaka-common yan sa employment, di ba? Yung Sanla ATM, tapos siyempre pag malapit mo nang mabayaran o offeran ka ng renew, may kaibigan kasi ako. May kaibigan ako nakaka-relate si ano. Hindi ko na-experience yun yung Sanla ATM nung nasa McDonald's ako. Pero yung mga kasamahan ko, na-realize ko na lang after ko nang mag-McDonald's. Lahat sila pala ng mga nakasanla ATM. Tapos may kaibigan ako, naging upline ko rin dito sa
sa industry natin. Sabi niya, yung itsura daw ng ATM niya, hindi niya na naaalala. Kasi tuwing mag-expire, ina-offeran siya ng renew, re-renew uli. Tapos nung paalis na siya ng work, di ba? At surrender niya na. Finally na ano niya na. Finally na tubos niya na. Nakita niya yung ATM niya. Sabi niya, ganito pala itsura ng ATM ko. 4 na taon Ganyan, yata sir. niya. Tama po. Ganun Grabe. po. Kaya nga sabi ko nung dati sir, nung binata pa ako, yung wala pa akong trabaho, mas mapera ako eh. Sabi ko nung wala akong trabaho, tambay ako, mas mapera ako. Yung nagkatrabaho ko, dumami yung ano, sabi ko, obligation. Pero which is normal po kasi at least nag-ano na po tayo eh. Ayan. So talaga nagpapasalamat po ako sa trabaho ko na yan kasi diyan ang dami ko po talaga naging kaibigan. Diyan po nagsimula ang lahat. Kaya guys, kung ikaw may trabaho ngayon, mga kaibigan may trabaho ka ngayon, mahalin mo yung trabaho mo ng 100%. Bakit? Kasi binibigay needs mo. Pero itong Santay, pag naintindihan mo, gawin mo yung Santay by heart, gawin mo yung Santay ng 101%. Bakit? Kasi hindi lang needs ang ibibigay niya sa dito, pati dreams mo. Okay? So yan. Okay, sige Francis, go ahead. Meron ka pa bang mga trivia sa amin? Sino ba si Francis Aladano bukod sa, ang trivia nga pala, siya ay magaling mag-basketball. At alam na namin, ikaw ay merchandiser. Anything na kakatuwa? I mean, unforgettable experience as a merchandiser. Yung humble beginnings in life. Ayun sir, yung ano po, nung dicer po ako talagang, ang extra income namin ni Mentor Jess, ni Jesse Rapote. Ako po sir, ang diskarte ko nun sir, nagbabantay ako ng payola eh. Yung babantayan ko yung ibang items ng company tapos bibigyan ako ng 50 pesos per week. Kasi malaking bagay na po sa akin yun. Tapos pag naghahatid ako sa basement, malaking bagay na sa akin sir 5 piso. Pang extra rice na po yun. Half rice na yung time na yun. Kasi 10 pesos lang nung time yung rice eh. Half rice. Grabe, sana pala lahagip ka namin kasi malaki magbigay misis ko ng yung nag-aano sa cart. Oo. Minsan 20, 50, gano'n. Talagang nun sir eh. Grabe rin sir nung nun. Kasi pagka masaya ako sir pagdating ng Christmas, mag-September, October, November, kasi mababa sir 50 pesos isang araw nakakakuha ko ng tip. Atid ng customer. Tapos doon po nagkaroon ako ng mga client na may nabebentahan din na barley nung time na yon. Kasi po dati talagang na rin ako sir yung sa Santay talagang sinishare ko rin po talaga. Kaya tapos po si Mentor Jess, ang sideline niya po niya magbenta ng embutido eh. Kaya tandem kami niya, pinapautang niya ako ng embutido eh. Kaya yun po yung namin before. Tapos lahat sir na mga party sa supermarket sinasalihan namin kasi po malaking bagay sa akin yung kumita ako kahit 100 pesos. Kasi alam ko po ang hirap talagang kitain kasi nga po yung malate ka nga lang ng isang oras talagang grabe na yung sacrifice namin. Kaya nagpapasalamat ako kahit paano po na may ang laking blessing para sa akin. Wow, talaga. Alam mo kahit ikaw talaga alam mo yung story mo Francis, very typical sa lahat ng mga Pilipino. Marami talaga super sipag eh. I mean, ginagawa nila yung higit pa dun sa kailangan sa trabaho. Pero let's accept the fact na kahit anong sipag mo sa pag-iempleyo, talagang very limited. In fact, very, very limited. And that is why I'm sure, isa sa reasons to kung bakit kinonsider mo magnegosyo sa Santay. So, Francis, we go to question number 2. Yan, paano nga ba na-discover ni Francis ang Santay business from being a merchandiser to an entrepreneur in Santay? Ayan, so thank you Sir Ian sa question po. So by the way guys sa mga hindi pa po nakakaalam, ang inyo pong lingkod is negative din sa ganitong klase ng business before. Alam niyo po sobrang negative ako sa ganitong klase ng business. Bakit? Kasi po lahat tayo mga kaibigan, may kanya-kanya tayong horror story, good story bago madala sa ganitong klase ng business. Ako po iba po ang story ko noon. By the way, na-invite kasi ako before, itatago ko na sa pangalan sir. Uno. Yun po, na-invite po ako before. So, ang sabi sa akin at that time, date daw. Siyempre, sir, yan, pag babae nag-invite na date, sasama eh. Sama talaga ako, sir. Siyempre, feeling gwapo ako, hindi ako sasama nun. Kasi nung time na yun, sir, Ian, uso pa nun, sir, Ian, yung Friendster. Nung time na yun, binata pa ako nun, sir, uso pa nun yung Friendster. Eh, yung nagbabantay sa computer shop, lagi ako alam niyo, papansin. Alam naman ni Rona to, no? Itong kwento na to. Hindi niya pa alam po. Opo. Nung time na yun, sir, syempre siya nagbabantay, sabi niya sa akin, Francis, naging close ko na eh. Tapos nidiskartehan ko, liligo-ligaw, gano'n. Sabi niya sa akin, Francis, sama ka sa akin sa Ortigas date tayo. Sabi ko, sige, syempre, babae nag-invite, sama ako.
Yun na ngayon, sir, sabi, pagpunta namin ng Ortigas gabi, alas 7 na ng gabi yun eh. Tapos may umulan, may dala siyang payong. Siyempre payong, may dala siyang payong. Ang ginawa ko, ako nagpayong sa kanya, nakahawak ko sa bewang. Iba yung feeling ko, sabi ko, ayos to ah. Tapos sir, sabi niya sa akin, Francis, sama ka sa akin sa classmate ko, may kunin lang tayong product. Tapos papakilala na rin kita. Sabi ko, Tatawa ako doon sa payag tsaka inakbayan. kaya sir, iba kasi sir, kasi mababasa pagka hindi ko ginagawa time na yun. So yun, sabi, pagpunta namin sir, sabi niya classmate niya, nagtaka ako bakit ang daming tao. Tapos pinakilala niya ako, may kinamayan ako. Tapos mga dikotse, sabi, may nagsasalita na speaker. Pinaupo ako sir Ian sa harapan, sa second row. Second row pinaupo. Tapos may speaker, dating tricycle driver, yumaman, dating ganito, umangat sa buhay. As in, wala po kasi akong idea sa ganitong klase ng business before. Wala akong idea. Hindi ko alam kung anong mga ganun-ganun. Wala akong idea. So, sinabi lang sa amin doon pagtapos ng presentation, mag-bus. Alam niyo po, yung tumatak sa isip ko, bus, benta, utang, sanglang, sabi sa akin. To cut the long story short, guys, walang date na naganap. Gutom na gutom ako, basang-basa ako sa ulan. At anong oras na noon? Sabi ko, ano ba naman po? Hindi ka pinairam ng payong pa uwi? Hindi po sir, kasi ibabahay niya eh. Takbo ako pabalik eh. Sama-sama po ako sa ulan eh. So, wala pong date na naganap, gutom na gutom ako. Kaya guys, talagang sobrang rin ako nung time na yon. Doon nag-start siya, nag-negative na ako noon. Kasi kahit anong ganda ng pinag-uusapan, kahit anong galing din ng speaker, pag gutom ka rin, wala akong maalala eh. Gutom na gutom din ako nung time na yun. Sir, kasi ang alam ko, magdi-dinner kami gabi. Mm-hmm. Hindi rin ako kumain noon. Pagdating hanggang umuwi alas 12 na, gutom talaga. Basta pa ng oras na noon. Grabe, sabi ko, no? pa naman to. Tapos, napurnada na yung date, napurnada pa yung kain, umuwi ka pang basang-basa. Grabe. Yes po sir. Tapos sir, hindi na ako nag-computer sa computer shop na yun. Lumipat ako sa ibang computer shop. Parang natakot ako sir nung time na yun. Kasi pinaglalabas ako ng 7K nung time na yun. Wala man akong pera. Dala ko nga lang pera ng pang-date, 500 pesos. Pang sabi ko, pang Jollibee lang itong mga adalay ko. Tapos bigalabasin ako ng ganun. So, nag-ano ako sir, kumbaga nag-negative ako. Pinapalo pa niya ako, ayoko na. Tapos sa Friendster, talagang hindi na ako gano'n nag-ano. Nag-iba ako sir ng mga kaibigan, lipat ako sa ibang computer shop talaga pong So kaya po ako nag-negative doon. Ayan. Kasi talagang yun po yung ko noon eh, time na yun. Ang dami nag-invite sa akin, ayoko. Ang dami mga nag-invite sa akin, ayoko talaga. Kaya naman po ako na dala sa ganito sa Sante, kaya ako napasok sa Sante. Meron pong as merchandiser, dito po nag-start ang lahat. Meron pong 4 na merchandiser na makukulit. Na nagpapasalamat ako sa 4 na yon. Alam niyo po, ito po yung 4 na yon. Yung 4 na yun. So, nagpapasalamat ako sa 4 na yan, Sir Ian. Kasi po pag sa Dicer, may mga tawag sa iyo eh. So, yung isang merchandiser sabi sa akin, pre, meron akong business diyan sa Ortigas. Sabi ko, ano yan pre, baka networking yan ha. Ay, hindi networking to. Ano yun, parang networking yan. Sabi ko, pre, alam ko niyan pre. So, sa madaling salita, sir, nireject ko. Pangalawang nag-invite sa akin, yung naka-stripe sir na may bag sa shoulder bag. Sabi sa akin, pre, meron akong business yung kay Agi. Ay, pre, alam ko niyan, pre. Hindi ko, stock niyan, mga ganyan eh. So, hindi ko, sir. Pangatlo sir, nag-invite sa akin, sir, yung naka-white na t-shirt. Binagbilog-bilog sa akin. Sabi ko, ay, alam mo, scam yan yung kay yan. Tignan mo, parang magsasay, magaganong ko, sir. Tapos yung isang nag-invite sa akin, sir. Sabi sa akin, ginawa sa akin yung mga product. Ikaw to, kikita ka. Sabi ko, pre, alam ko niyan, pre, kasi galing na ako dyan. Sabi, paglabas ng ganito, ganun, wala naman pala. So, sa madaling salita, mga kaibigan, niready ko silang lahat. Ayoko ng ganitong klase ng business. After 1 week, yung 4 na to sabi sa akin, pre, meron kaming inuman sa Pasig, birthday, sama ka? O sige, sama ako. Di ba, pag opportunity ayaw, pero pag birthday, sama ako. Sige, sama ako. Ano oras pag out? O sige, sama ako. Ito na ngayon, sir, pag alis namin, pag out namin ng 7, di alarga na, nasa tricycle kami, papunta kasi ng EDSA, tricycle muna kami, papunta doon. Sabi sa akin, pre, dadaan muna kami sa office namin, may kukunin kaming product. Sabi ko, pre, ganyan din sinabi sa akin, before may kukunin product. Baka ano na naman yan na naman tayo, sabi ko. Ay, hindi. Saglit lang, tapos may sinabi sa akin magic word. Alam niyo kung ano po yun? Bibigyan ka namin ng product, tapos alisin agad tayo. Diretso na tayo sa pupunta natin. Pero walang doon baka pag ginawa niya, sir. Sumama ako, sige, bigyan niyo akong product. Pag di niyo ako binigyan ng product, basta hindi ako papasok sa loob, ha. Dito na ngayon, sir, pagpunta doon sa Robinson, sa corporate, sa baba, aakit na sila. Sabi ko sa akit na kayo, dito lang ako. Hindi, akit ka sa taas, sitayin ka ng guardian. Ganun ba? Di akit ako sa taas. Pagpunta sir sa may taas, ayun na, pinaupo na naman ako sa second row na naman na ulit. Sabi ko, na ulit na to, shit. Sabi ko, na ulit na to. So alam niyo po sir,
Sabi ng speaker, by the way, ang speaker at that time si Mentor Michelle, si Ate Michelle, siya po yung speaker noong time na yun. Sabi ng speaker, sinong gustong yumaman, taas ang kamay. Hindi ako tumataas ng kamay, ganyan ako na, no? So, naiinis ako, sir, eh. Tapos, isa pa, sabi ulit ng speaker, sinong gustong yumaman, taas ang kamay. Ang hindi tumaas ng kamay, hindi pagpapalain, makikita ng nasa may taas. Siyempre, natakot ako. Ang ginawa ko, tumingin muna ako sa likod kung may mga nakataas ba. Nakataas na pala lahat. Alam niyo ang ginawa ko, sir, napataas na ako. Sabi ngayon ng speaker, ayun, tumaas din si sir. Anong pangalan mo, sir? Francis. O, ikaw to, Francis. O, ginawang sample yung pangalan ko sa board. Kaya yung focus ko napunta sa kanya. Sabi ko, oh, ganun pala yun. Tapos pag magtitignan ko yung kasama ko, ginagamit yung pangalan ko, nung papalingon ako, sabi ko. Kaya yung attention ko, sir, napunta. Sa madaling salita, sir, talagang na-positive ako eh. Kumbaga, nung time, to cut the long story short, nakita ko kasi dun sa rin shortcut sa pag-asenso. Yung shortcut sa pagkuha ng mga gusto ko. Kasi nakita ko dun, kaya palang yung haba ng taon, kaya palang paikliin. Kaya doon ako sabi ko, okay to okay pala to. Kasi doon ko naintindihan, sir, nung time na yun. Sabi ko, okay pala tong ano na to. Talaga, sabi ko, kaya subukan ko nga talaga to. Hanggang sa napunta po tayo sa Sante, yan po nagtuloy-tuloy na. Nasama ko yung dalawang merchandiser kong kasama, ayan, no? Si Mentor Jess and Mentor Daryl. So, ang good news, sir, sinubukan ko, Sir Ian, yung product sa mother ko and sa tita ko. Yung mother ko po maraming mini-maintain na gamot. So, ngayon po wala na pong mini-maintain na gamot yan. Sa kanya ko sinubukan. Tapos po sa tita ko na mild stroke. Ayan po, 12 days. Kami po nag-support ng barley sa kanya. Sinubukan namin sa kanya. Alam mo, Sir Ian, yung gumaling yung mama ko, tita ko, marami nagtatanong sa akin, ano ba yung barley? Ano yung nakatulong kay tita mo? Yung nakatulong kay ano mo? Hindi ako naman, sir, hindi ko alam ipaliwanag. Ano nga ba yung... Ang ginawa ko, nag-atin ako lagi ng office, atin ako ng mga training, sulat-sulat ako, tanong sa akin, magkano ano dyan, magkano pa-member, sulat ko naman, magkano nga pala pa-member. Inaalam ko lahat ng sa akin, sabay ngayon, binabalikan ko, ang pa-member po doon, is, noong time, 4538 eh, 4538 po, yung ganito, ganun. Kumbaga sir, nainaral ko talaga siya. Tapos po, ayan, nung gumaling po yung mama ko, ito po, nasa trabaho po ako noong time na to, sa sobrang sipag ko sa trabaho, office day po namin na to, na-awardan ako ng cheque, 6-7, Sir Ian. Alam mo, Sir Ian, dapat magre-resign na nga ako nung time na yan eh. Kasi kumbaga kasi nakita ko, sir, yung kumbaga sa retail, lumakas yung ko na nakakabenta ako. Sabi ko kaya palang hit yung minimum nung time na yon. So dapat magre-resign ako nung time na bigyan ako ng check 6-7. Hindi po ako nag-resign. June 15 po ito. Nag-resign po ako. Ayan po. July po ako nag-resign. July 16 wala na po ako sa trabaho ko. Sabi ko po talagang nilabang ko to. May istorya pa nga to, Sir Ian, magre-resign ako nung time na to eh. Si Mentor Archie. Kasi si Mentor Archie, tinanong ako, si Mentor Archie talagang very, po talaga siya, approachable. Yung time na yun, nagsisimula ako, nakita ko si Mentor Archie. Talagang, in-approach niya ako. Kasi po, alam niyo po yung tipo na time na yun, parang pakwit na rin po ako nung time na yun. Kasi nga, hindi ko rin alam kung gawin tong business eh. Tapos po, ito po yung sa resign na to, sabi ko kay Mentor Archie, Mentor Archie, yung magre-resign na ako sa January 15. Dapat January 15 pa po ito. Magre-resign ako January 15, 2018, sabi ko. Sabi niya, bro, magre-resign ka ngayon, magre-resign ka bukas, magre-resign ka sa next week, next month, sa Pasko, sa next year. Bottom line, nag-resign ka rin. O ano? O di, okay na. Pag-uwi ko sa akin, ganun din pala. Di, ito na. Mentor Archie, September, magre-resign na ako. Nire-ready ko na yung resignation ko. Bro, magre-resign ka. Inulit-uli niya. Bro, magre-resign ka ngayon, bukas, sunod na linggo, next month, sa September. Bottom line, nag-resign ka rin. O ano? Anong nasayang sa'yo? Panahon. O nga, sabi ko, sige. Ito na naman ngayon, sir. Sir Ian, Sir Archie, nagpag-resign na po ako ito sa sa July, sabi ko, July. Sabi ko kasi hindi na ako sensor, ganun talaga, July na talaga, sir, hindi na pwedeng bukas agad kasi July na, gawa nung alanganin kasi nabigyan ako ng cheque, sir, sabi ko kay Mentor Archie, nabigyan ako ng cheque, baka bawiin sa akin. So, nag-resign po ako July 16. Alam niyo po, ang naipon ko po sa as merchandiser sa 8 years po, payslip at uniform. Guys, hindi po ako against sa trabahong ito. Hindi po against sa mga nagtatrabaho. Proud po ako sa lahat ng may mga trabaho kasi alam ko po kung gaano kahirap mag-apply. Kung gaano kahirap magkaroon ng trabaho. Proud po ako. Kaya lang po ako nag-decide mag-resign niya kasi po yung kinikita ko as merchandiser, nahigitan po ni Sante. Tapos sabi ko sa sarili ko, iba to pag pinultain ko to, mas malaki yung potential income nito. At lahat ng oras ko, mabibigay ko sa negosyong to. Kasi Sir Ian, yung supervisor ko, nakasalubong ko sa elevator, nakapang-santi ako, may duty ako nung time na yun eh. Talagang kinabahan ako, sir, baka matanggal na ako, hindi pa time. Kinabahan ako, Sir Ian. Sa elevator sa Quezon Ave, sir,
may meet up ako sa may baba nun, sa may KFC, may meet up ako. May dala akong barley, tapos nagpalit ako ng damit na pang Sante, may kwelyo, yung kulay green. Tapos pag sakay ko ng elevator, katabi ko yung ano ko, yung supervisor ko, sabi ko, ay, saan ka pupunta? May duty ka. Sabi ko, ma'am, kasi ganito po, may meet up. Para ako nagmakaawa doon, Sir Ian, kasi talaga sabi ko, pangbili po ng gasol. Sabi ko, kasi wala na po kami. Alam niya kasi yung extra income, sabi ko. Pero alam niya, nagpo-post na ako nung sa Barley. Sabi ko, pero after po ito, papasok po kahit ulit, pabawi na lang po ako, gabayan ako ng call. Talagang, buti na intindihan niya ako na kailangan ko talaga kumita. Pero grabe yung kaba ko nun, sir. Talagang kala mo, sasabog yung dibdib, sobrang kaba. Kasi sabi ko, baka mawala ako ng trabaho agad, hindi pa time. Kaya buti na lang po naintindihan niya ako. Naging kaibigan ko rin yung supervisor na yun. Nadala ko na rin po sa Sante kaso alam mo naman medyo may pride siya nung time na yun kaya hindi ko pa rin siya nakuha nun. Ayun, sorry yan. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa trabaho ko na yan. Talagang ang laki po na inaitulong sa akin yan. Kaya sa lahat po ng may mga trabaho talagang very thankful po kayo sa trabaho nyo kasi talagang isa po yan sa mga makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw. Ito po kasing Sante, nahigitan lang po talaga yung kinikita ko sa Asdicer. Kaya po ako nag-full-time. Tsaka bago, Sir Ian, bago rin ako mag-full-time yan, inaral ko na rin po yung marketing plan, presentation, kung paano mag-demo, mag-ganto-ganto. Inaral ko po rin po para po, be ready ako pagka once na full-time ako. Hindi yung aaralin ko pa lang, masasayang yung oras. Ginawa ko, inaral ko na rin lahat. Tapos, nung time na yun, syempre po, nagbibuild na rin po ako ng grupo nun. Nasanay ako, Sir, sa offline kasi sa online nung time na yun, Sir, wala pa pong COD. Parang puro ano pa lang po, yung payment first. Kasi ilang beses po ako nung Sir Ian na alam mo yun, na scam na hindi ako binayaran, binadala sa Palawan yung pera. Kaya nung time na yun, puro po ako talaga nung meet up, sanay ako sa meet up noon, tapos pipresent ako ng marketing plan, latagan ko ng inaalam ko yung needs nila. Yan po, Sir Ian. So, Francis, eto marami siguro nakikinig kasi na part-timer. So, paano mo ginawa yon? Ilang buwan yung transition stage mo na nagsasante ka na tapos nandoon ka pa rin sa work mo. Kasi very critical yan, no? Yung kung kailan ka bibitaw. Yes no, po. Yes po, Sir Ian. Talagang kung part-timer ka ngayon, huwag ka basta-basta agad magre-resign. Kailangan master mo muna yung negosyo, aralin mo muna yung negosyo. Kasi hindi to parang kanin na isinubo pag napasok luluwa mo. Kasi lalo na ang hirap mag-apply ng trabaho. Huwag mo na agad magre-resign. Dapat, pag kaya mo sa sarili mo, wala kang dapat sisihin pag nag-resign ka dahil ikaw yan . Ako po kasi naging mindset sa akin, sinunog ko yung bridge ko. Wala akong babalikan . Naging mindset ko yun na wala na akong babalikan pag nag-resign ako. Kailan? Saka pag nakapagpasa ka na ng resignation, parang hirap bawiin di ba? Yes po. Alam mo, Sir Ian, grabe nga yung pagpasa ko niyan. Ang daming kumunta sa akin, mga relatives, asawa ko. Ang daming kumunta sa akin kasi nga, yan ka, pag hindi nag-click yan, yari ka, hindi mahirapan ka mag-apply ng trabaho. Ang dami, talagang labas lang sa kabila ng labas. Kasi may na-vision ako sa Sante, Sir . Nakita ko sa pag-asenso, doon talaga ako sobrang, alam yung kakaatin ko, ang out ko nga po, Sir, sa supermarket 7, nakakarating ako sa Sante nung time na yon 8 na. Tapos 1 hour na lang, ma-attend ako, mahabol ako ng training. Meron pa ako minsan mga basahan sa damit, cutter, tapos meron pa akong towel sa likod. Pupunta ako doon. Minsan nga, nakalabas pa yung talim. Kaya sabi ko, naabutan ko mga presentation. Talagang nagre-record ako, binibidyo ako, inaalam ko rin talaga yung mga kung paano gawin. Kasi pag uwi ko sa bahay, di ko rin agad maalala lahat yung ginagawa ko, nire-record ko, pinapakinggan ko ulit sa bahay habang kumakain. Yun po yung ko nun. And then finally, nag-decide ka na mag full-time, Francis, no? So ito, ang next question ko. Siyempre, hindi naman agad napakadaling magbuo ng grupo, magkaroon ng maraming customers. Francis, okay lang ba ikwento mo sa amin? Ano ba yung mga naging challenges mo when you were starting out dito sa business? Mga naging challenge, Sir, para sa akin, Sir. Number 1, nung nag-resign ako, sobrang challenge para sa akin. Kaya kasabi ko nga kanina, hindi siya kanin pag napasok luluwa mo. Kasi ito po medyo para sa akin, ang hirap po matanggap sa trabaho. Pag ako nag-resign, hindi na ako matatanggap sa trabaho kasi nga, wala na . Kumbaga, iniisip ko nung Sir Ian, pag di ko nilaban yung Sante, wala talagang iba. Saan ako pupulutin, sabi ko. Kaya ilabang ko nito, sabi ko. Tapos sobrang kinabakabahan ako noon. Mama ko, inawat ako mag-resign. Ate ko, kapatid ko, tapos yung asawa ko, yung tita ko, na nanonood sila ngayon, inawat na ako. Ang dami pumipigil. Ang hirap mag-decide niya, Francis, Imagine mo lahat, buong mag-anak, asawa, 'di ba? Nanay, tita, pinipigilan ka. Opo, Sir. Napakahirap mag-decide niyan. Opo, pero naramdaman ko sa kanila, Sir, kasi lang sila sa akin, concern lang sila sa akin kasi baka nga naman talagang hindi daw ako mag-click, ganun. Kasi po nakita ko talaga yung iba kasi kung nakita lang nila nakita ko, sabi ko
Kasi nakita ko po talaga yung shortcut sa pag-ascend. So yung shortcut, mapaikli yung time. Para mas ma-enjoy mo yung life eh. Yun po kasi nakita ko talaga ng time na yun. Talagang very challenging sa akin. Number two, sir, yung ma-Indian ka. Pinaka-challenge sa akin, na-Indian ako, Sir Ian, na sa ilalim ng Ortigas flyover sa station, sa ilalim po nun. 2 oras po ako naghihintay sa guest ko. At ka-work ko yun. Sabi niya sa akin, papunta na, hanggang sa hindi pala pupunta. 2 oras. Kung meron nga lang nata, sir, mapupuno na yun eh. Para akong kawawa dun eh. Mapupuno yun sa mga nagdumadang. Pwede na akong lagyan ng ano dun. 2 oras. Nang hinang-hina ako nun, sabi ko, grabe naman to. Sabi sa akin, papunta sin pala. Cancel, bilang ganun pala. Hindi ba yan yung bantay ng computer shop? Hindi ba yan yun? Hindi po, iba po yun. Ano ko, sir, yung ka-work ko sa Dicer. Tapos ito na sir, pagpunta ko sa office, nag-charge ako. Charge ako. Siyempre, powerful yung speaker, nag-charge ako. Ito talaga to. Minomotivate ko sarili ko, binabulo ko sarili ko. Hindi pagpunta ko, pag-uwi ko ng bahay namin sir, ito na, negative yung asawa ko. Negative. Saan ka naman galing? Anong oras na? Tapos ganito ganun. Tapos gutom na gutom ka pag-uwi. Hindi doon ako sa huwag na lang gandang. Santi, walang mangyari sir. Grabe po yung time na yun. Talagang, ano na naman ako, sabi ko, punta ako sa pray ako kasi nag-pray po. Nag-pray ako. Nag-pray ko po. Tapos hanggang sa kumalma na ulit. Tapos, sa araw, gano'n na naman kasi araw-araw ko talaga sir. Nasanay na lang din sa akin eh. Hindi alam ni Rona, pinipray over mo siya pagtulog, no? Pero kwento mo sa akin kanina. Dito nga siya ngayon. Ayun, so, sir, ay, tapos, Rona, biro lang Pangatlo sir, yung sir, pagtawanan sir, pagtawanan at saka batuhin ng pliers. Na-experience ko po yun. As merchandiser nung time na yun, dicer ako. Kasi namimigay ako ng pliers sa mga customer eh. Meron akong pliers ni Kuya Kim, nakakatulong sa mga sakit na ganun. Iniipit ko sa shelf. Tapos pag may nagtatanong sa customer, saan dito yung ganito? Ay, ito mo, ina-assist ko, binibigyan ko ng pliers. Tapos mamaya-maya nagtaka ako, tinawag ako sa customer service. Paging is Kimberly kasi pangalan ko sir doon eh. Kimberly to customer service, punta daw ako doon. Pagpunta ko, nakita ko sa yung customer ko. Ay, yung customer na binigyan ko ng flyers. Sabi ko, kaya ako. Baka bibili. Sabi ko, makis to. Paglapit, sir, kinulupot yung binato sa akin. Yung flyers. Sabi ko, parang maiyak-iyak ako sa harapan. Sinabi sa, wala naman ako sakit. Abot-abotan mo ako ng ganyan. Sinabihan ako ng doon. Tapos sabi ko, kinabahan ako. Hingi ako sorry. Sabi ko, kaya talagang sobrang ko nun, sabi ko. Tapos ngayon, sir, yung mga pinagtawanan ako ng mga kapwa ko dicer, doon nakita nila ako, tawa ng tao, sabi ko, ito may mga negative talaga. Tapos sir, syempre, asar na asar ako, punta ako ngayon doon sa may sulok, sa items ko, sulok. Meron palang salamin doon ng bilog, kita ka pag nandun ka. Galit na galit ako, papatunog ako ng ganyan, tapos nakita na, tawa sila ng tawa, sabi ko, nagtatawa na naman ako. Pinag-pray ko na naman sir, nirelax ko yung sarili ko, relax. Part of challenge, ginaganon ko sir, minomotivate ko yung sarili ko. Ngayon yung mga tatawa sa akin, punta, kunyari wala lang nangyari. Grabe, parang tinis ko lang sir, na kunyari walang nangyari. Pero deep inside parang maiyak-iyak ako nun sir. Yung item mo pa naman, kahit ipambato mo, hindi makakasakit, puro tissue, di ba? Kimberly Clark ka. Tissue tsaka diaper. Diaper. Di bali sana kung ang hawak mo, yung Wyatt, puro lata yon. At least pag tinamaan yung mga kasama mo, tatamaan talaga eh. Kahit manggigil ka, batuin mo ng diaper, bali wala eh. No? Anyway, pinapatawa lang kita, Francis. Pero napakahirap noon, no? I mean, hindi ko pa naranasan kasi Francis yung batuhin ng papel, 'di ba? Harap-harapan. It must have been very very challenging no to overcome that. Yes po sir. Kinabahan nga ako sir, sabi ko baka matanggal ako sa trabaho, buti hindi naman nag-report yung binigyan ko ng flyers ng ni Kuya Kim. Hindi naman buti na lang Tapos sir, yung experience ko pa sir, yung nga po yung ma-reject ako ng rejection sa asawa, sa kaibigan, sa katrabaho, sa family. Kasi mismong totoo nga talaga yun, sir. Kung sino yung nakapaligid sa'yo, walang maniniwala sa'yo sa una sa ganitong business. Kung sino yung mga katabi mo, kasama mo, yun ang hindi maniniwala sa'yo. Kasi naiintindihan ko naman sila kasi hindi nila nakita yung opportunity. Yeah. Ako ang nakakita eh. So pag pinipresentan ko, tatawanan ka lang, anuhin ka lang, asa-asarin ka lang. Which is normal, sabi ko. Buti na lang kakaating ko ng trainings, talaga naiintindihan ko. Kaya nga guys, yung trainings, very important yun. Yung may mga bayad, walang bayad. Mas maganda talaga natin yun. Kasi yun po yung nagpapalalim sa ganitong klase ng business. Yun po. And sir, of course, isa pa sir, yung nalala ko yung sharing ni Sir Jerry Quinto yung sa bus. Isa rin po ako sir sa ganun, 1, 2, 3 sa bus. Kasi sabi ko nga sa Sir Ian, 1 piso mahalaga na sa akin eh. So pag pupunta sa Sante, mababawasan, budgeted yung pamasahe ko papunta sa bahay, papunta sa Sante. Ginagawa ko sir, pagdating ko ng show, kasi show, bumababa ako ng show para tricycle, mas mabilis yung ikot, show. Nasakay ako doon ng bus, ang sinasakyan ko sir bus, yung walang aircon, para
dalawa daanan. Kasi pag may aircon, isa lang daanan eh. Tapos pag malapit, pag sumasalubong din sa akin sir yung inspector, ginagawa ko, sasabihin ko bababa ako sa sa SM Mega Mall. Tapos sa yung ticket mo, naiwan ko sa may likuran. Hindi nila ako maano kasi siksikan. Tapos pagbaba ng SM Mega Mall, sakay na naman ako para Robinson, baba na naman sumasabay ako sa pulong tao. Ilang taong ko rin ginawa yun, sir. Minsan kasama ko pa yung Daryl, yung kanyang naka-orange. Dalawa kami, nag-1, 2, 3 kami. So sobrang hirap kasi sir ng pamasahe ng time na yun. Magkano nga lang yun, 10 pesos nga lang kasi hindi siya ordinary cost lang. Hirap na hirap pa ako nun. Pero pag nakaluwag-luwag naman ako, maganda yung tips sa supermarket, nagbabayad naman tayo. Tapos si Jo Marie, nung time na nasa Santina ako, part-time pa ako nung time na yon. Si Jo Marie, sama si Jo Marie. Di nila alam, pati sila, 1, 2, 3 din pala sila. Sasama sila sa akin. Pinapauna ko sila sa dulo, ako sa may bungad. Pag sabi nila sa akin, bayad na, okay na. Kaya ganoon ako, pero hindi pa pala. Pagdating sa tulog, di nila alam, di pa pala sila bayad ng time na yon. Kaya sobrang sabi ko, ang hirap pag-click ko, grabe. Iba rin pala sabi ko. Kaya sir, pag iniisip ko yung mga dati, parang talagang sabi ko, buti na lang talaga napunta ako sa Santay. Grabe rin po talaga sir. Tapos, isa pa sir, yung products ko, yung mabasa, bumuo sa may Cubao, sa may pagbaba ko ng Alimol. Pagbaba ko po doon kasi umuulan sa Santay paglabas ko. Siyempre, pag sakay ko ng bus, basa po yung apakan. Pala lumambot pa rin paper bag. Tapos pagtalon ko ngayon doon kasi may tubig doon, bumulos yung products ko. Buti na lang naka-plastic po yung products natin noon. May plastic siya na yung barley box natin, may plastic. Kaya tinulungan ako ng nagbabantay sa mga nagtitinda doon, binigyan ako ng plastic. So good, nakauwi naman po, okay naman yung products. Pero grabe ko, basang-basa rin ako ng ulan yun kasi aalunin yung product, inipon-ipon ko eh. Isa rin po sa mga big challenge sa akin yun, sir. Tapos yung mga pag-network ko rin, guys, mga champion, kaibigan, yung pag-network sa province, medyo na challenge din sa akin yun, sir, kasi talagang 2 days kang pupunta doon. Like, nang nagano kami ni Mentor John, pumunta kami ng Iloilo, alos 2 weeks kami doon sa Iyan kasi gawa nung pumutok yung vulkan sa Taal. Pumutok. So, na-stranded yung pagbalik namin. Nag-1 week na naman kami. Nag-presenta naman kami doon. Ang good news lang po doon na may na-close naman kami franchise doon. May tumatayo po si Mentor John na franchise sa Iloilo. Ayan. So, grabe, lahat na yata. Lahat na yata, Francis, ultimo yung sumabog yung products mo sa ulanan, no? Ang sana sinabi mo, waterproof po to, waterproof, di ba? Kasi hindi nababasa yung product. Wala nga sir, puro vaccine sir eh. Waterproof naman talaga. Oo. Anyway, Francis, yan talagang sana nakaka-relate sana nakaka-relate yung ating mga televiewers, no, ating mga attendees, no. Hindi biro po talaga ang pinagdaanan ng ating mga leaders, pero si Francis, tulad na nabanggit ko kanina, he made his first million and even his 5th million, first car, first travels. Dito na tayo ngayon, Francis, dito na tayo sa exciting part, ika nga. Siyempre, nahirapang mag-build pero tinuloy mo pa rin. Paano ka nakarating, Francis, doon sa point na nagka-qualify ka na, then nag-earn ka na, pwede mo pa kaming kwentuhan, especially mga first-timers dyan, na of course, dadaanan yung challenges, pero along the way, makakatawid at makakatawid. Sige, Francis, kwento mo sa amin. Hello, Francis. Taga lang, baka nawala lang yata si Francis ba, or is it just me? Hello, Sir Ian? Yes. Okay na po. Go ahead. Narinig mo yung question, Francis? Hindi ko po gano'n, sir. Nag-choppy ko, sorry. Okay. Sige, ulitin natin. So yung sa part na, yun nga, maraming challenges, no? Nadaanan mo lahat yon. Pero tulad na nabanggit ko, na-hit mo yung first million mo eh. Nag-qualify ka sa car, qualify ka sa travel. So ano yung mga ginawa mo, Francis? And punta na tayo din, diretso mo na sa exciting part. No? Ano yung mga na-achieve mo sa Santay? Ito po sir, proceed ko po yung stage ko. So, first po sir, talagang, ayan po sir, kasi ang nag-ano sa akin sir, ang nabago sa akin sir is, nabuhay yung pangarap ko eh, nabago sa akin sa Santay. Nabuhay yung pangarap ko, natuto ko sir gumawa ng dream board. Dati yung wife ko wala ring dream board, ngayon meron na rin po siyang dream board. Tsaka sir, yung na-achieve ko dito sir, yung time freedom pa lang eh. Para sa akin, napaka-importante ng oras. Kasi kahit mag-tumbling-tumbling tayo, hindi natin mababalik yung kanina. Napaka-importante po ng oras, guys. Ito po. Kaya nga, time is gold. Napaka-importante po. Tsaka sir, yung financial freedom sir, yung mga bills, hindi mo na po problemahin yung mga bills. Yun.
Tapos sir, ito po sir yung mga naging achievements ko rin po. Ayan, Sir Ian, yung ano po, alam niyo Sir Ian, may kwento to Sir Ian eh. Nung naging executive director ako sir, nauna po maging executive director yung mga partners ko, yung mga 7 directs ko yung mga direct ko, inuna ko po silang i-guide, turuan, i-training. Ako po, sila po talaga nauna eh. Nung time na nasa MOA, nung awarding, sabi sa akin ng asawa ko, Han, sabi ko next year, magkakasasakyan na tayo, magkakasasakyan tayo, makapag-travel tayo. Naku, tigil-tigilan mo ako, di ka nga na-awardan, sasakyan pa kaya, travel pa kaya. Sabi, labas lang sa kabilang tenga ko, narinig nga ni Mentor Jom yun eh, si Jom tahimik lang eh. Si Jom po kasi nauna sa akin maging executive director nung time na yun. Tapos Sir Ian, yung mga direct ko, nauna sa akin maging executive director. Yung pito sir, naging executive director na ako, hindi pa ako executive director. Kasi sir, ang ginawa ko sir, talagang tinraining ko sila eh. Tinuruan ko sila mag-duplicate. Ito kailangan, mas maganda pag marami kayo. Maganda, mayroon kang magbibig na grupo. Tinuruan ko sila sir. Tapos nung nag-ED na ako, kaya nga sir yung ED Summit, hindi ako kasama noon. Kaya tanong ako ng mga downline ko, pero hindi ko sinasabi sa kanila, hindi pa ako ED ng mga partners ko. Sabi niya sa akin, Mentor, ba tayo masama sa ED Summit? Hindi kasi may lakad ako, tsaka may kausap ako. Pero hindi kasi ako ED, kasi for ED lang kasi yun. Si Mentor yung kasama. Tapos sabay sabi ko, ano pa naman to? Hindi pa kasi ako ED. Ganun sir, kumbaga challenging sa akin sa part 9 eh. Hanggang sa naging ED ako sir nung awarding, nag-qualified ako sa executive director, gold, platinum, diamond. Kumbaga parang sabi ko, kasi siyempre inuuna ko naman kasi yung matulungan yung mga partners ko, mag-guide, maturuan, training. So nung nag-ED ako, nagsabay-sabay po yung rankings. So kumbaga sunod-sunod na move up ka kasi nga nakaabang na yung EDs mo. Ilan yung ED na nakaabang? Bago ka nag-ED? Ito po. Nauna sila mag-ED sa akin. Pati diamond, diretso agad diamond. Opo, naging diamond din po tayo. Wow, galing. Tapos po sir, yung mga certificate na yan sir, grabing hirap din po yan kasi yung mga may training na may mga bayad. Talagang umattend po ako SBPI, sa mga training nyo Sir Ian, ni Sir George, yung mga training, sa lahat po ng mga training bayad, umattend po ako dyan kasi nakita ko doon sir yung value kasi pag may bayad talaga, mas yung mga tao kasi, yung mga bibigyan talaga ng time. Tapos yung hindi katulad pag walang bayad, sample, walang bayad. Hindi nila tinatapos yung training, hindi nila sa seryosohin. Hindi katulad pag may bayad, talagang magbi-video ka, magre-record ka, sayang yung binayad. Ang maganda doon, natututo ka, gumagaling ka. Yun po yung natutunan ko doon. Kaya yung mga partner ko, i-encourage ko rin sila lagi sa mga ganung papabayad tayo next week, tandaan nyo yung webinar. joke lang. Ayan. Sir, nag-proceed na po sir. Ayan po, maganda po dito. Nahit po natin yung first million natin kay Sante noong 2019 and ngayon po, nahit na po natin yung 5 million sa Sante. So, yun po, very thankful ako, siyempre number 1 kay Lord kasi hindi ko naman ito magagawa kung hindi rin sa players, sa guidelines ng nasa may taas. And of course, yung sa team ko, yung mga partners ko na kasama ko habang lumalaban sa ganitong business na ginugol yung mga pangarap nila. Ayan. Then, totoo nga sabi ni Mentor Archie kasi kay Mentor Archie ko po narinig ito na ang hirap unang kitain dito yung first million eh. Totoo nga naramdaman ko eh. First million pinakamahirap. Then the second million, third million mas mabilis na. So kaya po natutuwa po ako sa talagang na-hit ko po yung ganito kay Sante. Then nag-proceed na po. Ayan po, nakabili rin po ako ng lote sa may lugar namin sa Peace Village. So ang goal ko po kasi dyan is mapatayuan ko ng apartment, magkaroon ako ng mga apartment. Yung ganda, Francis. Sino nag-drawing nito? Pinadrawing ko po sa taga sa amin po. Pinadrawing ko kasi po, binisyo ko na po siya, nasandun po siya sa may tabi ng dreamboard ko. Kasi ang gusto ko po pag dumating man tumandaman ako na hindi ako aasa sa ko, may sarili akong pera na yung tama yung sabi ni Cristabile, yung ikaw pag-aagawan, hindi yung ikaw yung pinagpapasapasan. Naano ako dun sir, kaya parang iba po talaga pag nakaka-attend talaga sa office. Ang daming mga trainings, mapupulot na aral. Yun po. So tapos, apartment to, tapos parking sa ilalim, tapos may roof deck, no? Opo, roof deck. Para free sila doon Ni-imagine ko na kasi saan kami pupwesto pag nag-invite ka. Di ba? Opo. Ayan, sir. Tapos nag-proceed na po, sir. Ito po, nag-qualified po tayo sa mga incentive gadget ni Sante. Ang dami na po. Ito pong laptop na gamit ko kay Sante po galing to yung MacBook, Apple MacBook. Sabi ko nga, sir Ian, nung nagkiniling ko to eh. Hindi ako bibili ng laptop na ganito kamahal kasi okay na sa akin kung dicer ako, okay na sa akin yung 15,000 second hand na laptop. Pero dahil kay Sante libre, kinilig ko ito. Tapos yung TV po sa bahay namin tsaka sa office ko is galing lahat kay Sante. Pati yung cellphone, yung iPhone. Tapos po, ang maganda po doon Sir Ian, hindi lang ako nag-qualified, mga partners ko nag-qualify din po sa incentive ni Sante. So, hindi lang po ako. So marami rin po sa mga partners ko. Ayan. Alam mo, Francis, hold kita dito sa
sa slide na to. Kasi to be honest, I'm sure, comment kayo dyan, yung mga nagka-qualify sa gadgets. Hindi naman talaga nisa inisip, di nyo iisiping bumili ng na cellphone na halagang 80,000, 100,000 or laptop. Ang MacBook natin 70,000, 80,000. Hindi talaga eh. Kahit ako to be honest, when I joined Sante, even sa corporate side, ayaw ni Sir Joey na hanggat maaari, ayaw niya nang non-Apple gadget ka. So doon kami nagsimula na-expose kami sa iPhone, na-expose kami sa MacBook, sa iPad. And then eventually, darating sa point, masasanay ka na no? So talagang importante yung law of association. So yun lang. I'm sure maraming nakaka-relate sa inyo dyan. Hindi naman natin to bibilin pero si Sunday talagang pinapa-experience talaga sa atin yung higher level of lifestyle ika nga. Even yate, I'll join in na rin, Francis, no? Yung yate naman, never natin ma-experience yan. Or halimbawa, magbakasyon sa Pico de Loro, minsan 2 gabi. Si Santay lang din Santay lang din. Anyway, sige, Francis. Inano ko lang na nakaka-relate kasi ako dun sa sinasabi mo na imagine itong mga gadgets na to, napakamamahal, pero nakukuha natin for free sa Santay. Yes po, sir. Kaya po yung baga sa office sa office ko, TV po doon galing sa Santay. Tapos pag itong mo table mo, lahat sa Santay galing kasi wala naman akong dati. Sa Santay naman talaga lahat galing to, sabi ko dati lang naman ako merchandiser, di ba? Dati ako merchandiser. Yeah. So hindi ko kayang bilihin to ng ganito, sabi ko. So lahat yan libre. Lahat yan kay Santay galing, sabi ko. Galing. So nag-proceed na po, sir. Sige, go ahead, Francis. So dyan po, sir, nag-qualified po tayo sa South Korea. Nakasama po tayo sa travel ni Santay. Alam niyo po, mga kaibigan, ito po yung first travel ko kay Santay. Tapos first time ko rin po dito na makasakay sa eroplano. Dati nung bata ako, pinapangarap ko lang makasakay sa eroplano. Pero dahil sa ganitong business, nakasakay po ako sa eroplano. Alam niyo po, yung pagpasok pa lang sa pinto ng eroplano, kinato ko Sabi ko, putik, bakal to, paano makakalipad to? Sobrang negative ako, Sir Ian. Kasi nakakanood ako ng mga nagka-crash na eroplano ng time na yun Yung mga ganun. Sobrang negative po ako. Pagpasok ko sa loob, saan akong upuan napunta kasi hindi ko po alam yung seating arrangement. Kasi first time Iba po pag first time. Tapos dito na, Sir Ian, katabi ko si Akmark. Akmark katabi ko. Ano ba seating arrangement doon? Alphabetical ba? Nasa unahan ka, no? Alada, no? Hanap ko po yung pwesto ko Sabi ko, doon ka, ano bang patingin nga? Nagpatanong na ako sa marunong, ginaid na ako. Dito ka. Tapos si Akmark kasama ko nun sa upuan, sa tabi ko siya. Tapos sabi ko, ito na, paalis na po, Sir Ian. Tapos siyempre, kinakabahan ako, nagpipray ako. Sabi ko, Akmark, ilang oras biyahe do? 4 hours, pag mga ganito katagal. Dito na, pag biyahe po, pag lipad, Sir Ian ng aeroplano, naiiwan yung kaluluha ko sa baba. Para akong, Sir, ganun, Sir, iba yung experience ko noon. Ngayon, pagdating, Sir, sa taas, mga kaibigan ng aeroplano, ay pala, Sir, pwede palang umihi kaya nagkataka ko ba tumatayo itong mga to. So ginawa ko, tinry ko rin tumayo. Punta ako CR, tapos pag CR ko doon, hinihigo pala yung doon, natatakot ako, hindi ako nakaihi ng maayos. Bumalik ako sa upuan ko. Talagang sobrang kinakabahan ako noon. Tapos 4 hours yung biyahe, alam nyo guys, pag first timer ka pala sa ganun, pag tumatagil yung aeroplano, tumatagilid ka rin. Kasi hindi mo parang kukontrolin mo, sobrang kaba mo. Tapos yung nakalanding naman ng pagdating na Korea, nakalanding ng maayos. Pati yung cellphone ko nag-iba yung naging inchik yung salita, parang naging aning salita. Yung mga yung mga text nagbabago rin pala, nag-update si Google. So pagdating ko po sa Korea, napakalamig, napakalinis, napakasarap. Alam niyo po, mas doon pag nagsalita ka lumalabas usok na yung malamig sa bibig mo. Dito makita mo sigarilyo, yung mga ganun rin. Doon talaga usok makikita mo. Dating napapanood ko lang sa pelikula pag sasalita, yung salita mo parang nagbubuga ng init. Doon po nakita ko po doon sa talagang totoo po talaga. Tapos talagang balo na balo po ako pagdating doon. Tapos iba, Sir Ian talagang sobrang ako doon nung time na yon. Tapos dito na pagpunta namin, pumunta kami doon sa Nami Island, Seoul Tower, Cherry Blossom Street, talagang sa Everland, ang dami pong pinuntahan. Lahat po, sagot lahat ni Santiago. Kaya nagpapasalamat ako sa Santiago, nakapunta po ako doon. Talagang si Mentor Archie, tiga-picture, nag-picture sa akin. Talagang, ayun po, talagang pati yung English ko doon, Sir Ian, effective yung English Carabao ko. Kala ko, hindi na ako lumakas yung loob ko. Simula nung after ko mag-Korea, lumakas yung loob ko sa English kasi ako po, mga kaibigan, hirap po ako sa English. Kaya ngayon dumating yung partner namin na taga-Bulgaria, yung partner namin ni Mentor Mitch, si partner Emil, sa Spartan, si partner Emil. So grabe po, talagang, di talaga ako makausap ng maayos yun. Sabi sa akin ni Mentor Mitch, daw kayo, pa-coach daw, pag kwentuhan daw, coach daw kayo mag-coaching daw kayo sa
sa Robinson sa may ano Sir Ian, sa may Starbucks. Pagdating doon Sir Ian ni English speaking, kinakabahan ako, sabi ko, ano ba to? Ba't English speaking pa naman to? Bumili siya na, sabi niya, "You want some coffee?" "Yes." Di kape, lagay. Tapos cake, sige cake. Alam mo Sir Ian, pag ang daldal pa naman, buti na lang madaldal po 'yun kasi kung di madaldal 'yun, maubusan ako ng kwento. Di habang nagsasalita siya Sir Ian, ngumunguya ako ng ano, pagka kakausapin niya ako, ngumunguya ako ng cake. "Oh, yes sir, good." Para hindi niya ako maintindihan sir kasi pagka hindi ako ngumunguya, nakakaya sa mga tao doon na mga call center, yung mga nandun sa gilid. Tapos basta gano'n lang siya hindi ko alam kung naintindihan niya ako eh. Ito na sir, pagka magsasalita niya, tatanungin niya ulit ako, subo na naman ako. Kaya yung cake na mali, 1 oras bago na ubos. Para pag may narinig man ng mga Pilipino na sa Robinson, marinig man nila na barok. Kasi may kinakain, hindi halata. Hanggang sabi ko, nangingin ako ng backup kay Mentor Mitch, punta na daw sa office na. I go, let's go. English na ako, let's go. Punta kami dun sa office. Yung kaya sir, na-effective dito sir, kahit na hindi magaling sa English, effective sa mga country na ganito. Hindi papakailaman yung English mo kung barok man yan o fluent man yan. Basta dyan, importante yung communication. Yes. Tsaka at least si Emil ang nag-nosebleed sa'yo, no? Hindi ka nag-nosebleed kay Emil. O shoutout kay Mitch tsaka kay Emil sa Bulgaria. Shoutout sa buong grupo nyo, sa Spartans, Universal Champion. Grabe, Francis, talagang sa comment section tawa kami ng tawa talaga. Eto tanong, Korea to, no? Korea trip natin to. Isa ka rin ba sa nahirapan sa shower sa Korea? Opo, yes sir Ian, kasi malamig mainit sir. Gumagano, hindi man ako marunong mag-ano eh. Ang ginagawa ko sir, tiis lamig na lang minsan sir kasi pag nasobrahan ka ng pindot sir, sobrang init naman kaya hindi mo alam kung talaga ng lamig sir. Ang ginawa ko sir, talagang kung hindi muna ako sir magbabasa, susukat-sukatin ko muna. Kaso minsan hindi ko talaga kontrolado kasi hindi ko maintindihan yung salita. Kaya ano rin sir, very challenging din nun sir nung time na yun. Pero at least umandar yung tubig nyo. Mandar po. Si Freddy hindi na napalabas yung tubig. Doon lang sa ilalim lumalabas. Kaya naglulublob lang sila sa bathtub. Congratulations Francis. No? At least mainit lang yung tubig mo. Anyway Francis, ano pa ba? Bukod sa travel mo, I'm sure that this is not just the first travel. Sige, ano pa ba yung mga experiences mo? Yung exciting part. Yan, sige. Ang good news pa nga sir, pag uwi ko galing Pinas, meron pa akong 16,000 sa account ko, kumita pa ako. Sabi ko, okay pala, no? Nag-travel ka na, kumita ka pa, sabi ko. Ayan. So ito sir, ang good news pa po, nakasama po kami sa Boracay. Yung wife ko nag-qualified sa Boracay. So nakasama kami. First time po makatravel ng wife ko dito sa Boracay. Siya naman po yung sa tabi ng eroplano, ng bintana ngayon. Big picture siya, picture. Yan. Siya ngayon, so naramdaman namin sir yung saya kasi talagang first time namin makasakay sa parasailing, sa banana boat. Alam niyo po yun sir, yung talaga na kasi pag nasa parasailing ka, iba yung feeling eh. Parang kala mo, iba sir, yung parang sarap sa pakiramdam, parang abot mo lahat ng pangarap mo. Tapos kasama namin yan yung sila Mentor Team, Mentor Eds, sila Stallion, kasama namin dyan na nakakatuwa. Tama ako dyan, mungkin ako. Ay, tama sir, yung kasama ko mga sir. Yan, kasama namin sir Ian, sila Mentor Eds sa Banana Boat, kaya sila partner Leslie, si Mentor Leslie. Talagang iba yung experience namin dyan, talagang ang sarap sa feeling kasi sir, yung mga kasama mga positive din sa life. May mga motivation, may mga ano sir. Ayan. Kaya nga sabi nga nila, ilang beses ba tayo mabuhay? Di ba isa lang naman, ba't hindi pa daw natin sarapan? Ayan. Tapos sir, nagtuloy-tuloy na po. Ito. And nag-qualify din po sa incentive yung mga partners ko kasi kasama kami sa Beijing, China. Ayan. So nagka-pandemic lang. And nag-qualified po ulit sir sa Asian Cruise Travel. Ayan, kasama po yung mga partners ko. Ayan. Ito po Sir Ian, this coming August 22, kasama po tayo sa cruise, sa Caribbean Cruise. Ang maganda po doon, hindi lang po ako, 4 po kami sa mga partners ko. Ayan. So nagpapasalamat ako sa Santi kasi kakaibang experience po ito, kakaibang opportunity ito. And sabi ko talagang napakasarap nito kasi nga, sabi ko minsan na naman tayo, mabuhay, hindi naman tayo, patanda tayo, hindi tayo pabata. Enjoy na natin yung life natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kailangan pull out. So kaya ang sarap po sa feeling niya pag nakapunta dyan. Talagang, kaya yung cellphone ko, nire-ready ko rin sabi ko. Francis, 2017, ano ba tama ba? 2017 or 2019 yung resignation mo? Pero today is just, 2017 po. 2017, ngayon ay 2022 pa lang tayo. Diba? In the last 3 years, nagka-qualify ka na sa napakaraming travel. So, parang mga 2 to 3 years lang nagsimula na yung success and incentives. Na-imagine mo ba yon Francis, na sa dati mong buhay na merchandiser,
'di ba? Tapos medyo saktong-sakto lang talaga or kapos pa, napapa 1, 2, 3 pa sa bus. Tapos biglang ganito, no? Sa August, sasakay ka ng Caribbean cruise. One of the most luxurious cruises in the world. Yes po, sir. Imagine mo ba yan? Parang gusto ko lang iparealize din si Francis. Nag-sink in na ba na ganito na ngayon yung buhay mo sa Santay? Yes po, sir. Talagang sobrang ano ako, sir. Kumbaga, pagka minsan nga, sir, binabalikan ko yung nagsisimula ako sa Sante. Kaya nga, lagi rin akong excited kasi, sir, pagka every time na binabalikan ko kung paano ko nagsimula. Kaya namomotivate ako dati lang naman, nag-ano ako. Bakit? Kaya yung mga partners ko, kaya nung ano nga, sir, pandemic, wala namang ibang nagbubusa sa akin, kundi sarili ko lang din eh. Nag-motivate na ano ko talaga eh. Kaya talagang ano, sir, yung mga partners ko, talagang sinishare ko rin sa lahat ng alam ko, lahat ng idea ko, sinishare ko sa kanila. Kasi kumbaga, as team captain ng team ko, pag tinulungan ko sila, paano mag-grow din naman ako dun eh. Sabi ko, tsaka kailangan i-share ko na lahat kasi pull out na. Kasi yung natutunan ko lang din naman yun eh. Kaya sinishare ko rin sa kanila. Kagandahan po is yung part ng mga team ko is talagang nag-grow po, tumutuloy-tuloy pa rin po sila sa business. Ayan. And I know, sir, alam ko, marami rin sa kanila magka-qualified sa travel soon after talagang to mga many years na to. Marami po. Wow. Ano ba to? September ba or August yata ang sakay nyo nito? August, no? Grabe. Sige, chocolate na lang pag-uwi. Next slide. Ano ba? Ito po, sir. Ayan po, sir. Nag-qualify. Ito na, yung sasakyan. Sa mga chicken ko, nagkaroon po ako ng sasakyan. Alam nyo, sir, yung kwento nga dyan, hindi pa ako marunong mag-drive niya, nag-qualified ako sa car eh. Siyempre, dahil no choice, incentive Sante, ginrab ko. Para sa akin, sabi ko, hindi ako marunong mag-drive, pero sige, incentive to, sayang to, talagang ginrab ko po ito. Alam niyo po, nung nilabas ko to, talagang iba po yung pakiramdam na sakay ako sa coaching yan. Ang kuha niyan sa kasa si Papa, kasi Papa ko po marunong mag-drive ako, hindi ako marunong mag-drive. So, automatic po, nag-schooling ako kasi hindi ako mag-drive. Schooling ako, talagang nag-aral ako mag-driving. Kasi iba rin pala, sir, Ian, pagka natuto ka sa schooling, kasi tuturo sa'yo lahat ng mga violation eh. Lahat ng mga dapat mga diskarte sa biyahe, tapos yung disiplina. Kasi minsan kasi pag natuto lang daw, sabi sa akin ng nagturo sa akin sa training ng driving. Pag natuto lang daw sa ganito, hindi yung disiplina kasi na yung init ng ulo yung problema, iwan sa bahay, huwag dadalhin sa pagdadrive. Sabi ko, kailangan pala talagang may proper discipline din sa pagdadrive. Hindi basta-basta lang. Kasi maapektuhan yung, mamaya, maraming buhay na nakasalalay eh, pag nagdadrive eh. Tama. Yun. Tapos sir, siyempre di ako marunong drive, nag-road test kami sa Baguio, kasama ko yung family ko. Yung asawa ko, yung anak ko, yung mama papa ko, kasama ko sa Baguio. First time din nila makapunta sa Baguio, kaya para sa akin sa feeling na makasama ko yung parents ko doon na makapunta ng Baguio. And yung kotse ko dala. At saka sir Ian, hindi po papa ko pinag-drive ko kung nag-hire kami ng driver kasi talagang gusto kong maramdaman ng parents ko na relax lang kayo dyan na may driver tayo na inahire. So yun po, ang kagandahan po is talagang nagpapasalamat ako sa opportunity na to, sir, kasi kung wala talagang Sante, siguro hindi ko alam kung anong trabaho ko ngayon. Hindi ko alam kung sino si Francis ngayon. Hindi ko alam, baka merchandiser pa rin ako. Hindi ko alam, baka artista. Medyo. Francis, yung kasi pag nakakotse na, iba na eh. No, galing ka sa, of course, nagko-commute, then this time nagsasasakyan. Ano yung pakiramdam na, ano yung mga nabago? I'm sure meron, no? Dahil iba eh, pag dumating ka pag nag-park ka sa pinupuntahan mo, nag-park ka, tapos hindi ka na basa sa pawis, di ba? Pwede ba kwento sa amin yun? Yung experience ng bago pala yung kotse mo? Yun po, sir, yung bago pa lang, sir, yung car ko, sir, talagang, pagdala ko sa Eton, first time ko, sinama ko si Jo Marie. Sabi ko, Jom, sama ka Jom kasi first time ko mag-drive. Sila, dasalan sila sa mga nakasakay, nagdadasal eh. Nagdadasal, sir, kasi naipit na ako sa traffic eh. Tapos, sir, Ian, pag-park ko dyan sa tapat ng PNB, sa may malapit sa may yung unahan sa malapit sa may entrance, pag-park ko dyan, sir Ian, sumabit yung nagasgasan sa may gilid, nagasgas yung pisngi. Sa bakal? May gas, sa may bakal, yung nakatayong bakal na kulay yellow to. Nagasgas. Sabi ko kay Jom, parang tatama ata sa may gilid. Hindi, tuloy mo lang. Tinuloy ko, gumasgas. Sabi ko, gumasgas. Tapos imbis na magalit ako, na-motivate ako narinig ko sa mga mentors na, ibig sabihin kaya ka nagagasgas, may sasakyan ka na. Na-motivate ako, imbis na magalit ako, pero nakakainis pa rin. Pero mamaya wala na rin naman na inis ko. Kasi sabi ko nga naman, may sasakyan na ako dati, nagko-commute lang naman ako eh. Kala ko na-inspire ka, inulit mo kinabukasan. Naging maingat ako, sir. Sir Ian, naging maingat ako nung time na yun. Nung time na yun talaga, naging maingat ako. Talagang
Yun yung kakaibang experience ko rin dyan, sir. Tapos yung mga nakasakay sa likuran ko talagang pag pumunta kami sa na ano hindi natutulog. Walang tulugan. Di takot sila natatakot eh. Uy, baka maano yung mga paahon sir kasi hindi ako sanay sa paahon kasi manual po kasi yung car ko eh. Hindi ako sanay sa paahon eh. Ilang beses ako natitirikan sa paahon na talagang malamig yung sa loob ng kotse tapos pawis na pawis ka. Hindi mo alam kung paano mo aahon. Kulang na nga lang palagyan ko ng kalso ko na Jom eh. Kalsuhan niyo muna, hindi ko ba to. Kaso nga lang, hindi, sabi ko, sige, try ko nga yun. Iniisip ko yung training. Paano nga ba yung ginawa? Alalay, half clutch. Inakal ko, nakaahon naman sir. Sir, prayer na rin sir. Nagdasal na rin ako nun sir. Kaya grabe rin sir yung kakaibang experience dyan sir. Galing. Alam mo, lahat nakangiti habang nanonood. Feeling ko, tawa lang ng tawa lahat sila dito sa comment section. Kasi very yung situation mo, Francis, very typical, di ba? Merchandiser ka eh. Pero ngayon, nakasasakyan ka na, nagta-travel ka na, you hit your first 5 million. Tapos bukod pa dun sa yung self-development, Francis. Ngayon kasi sa Sante, sanay na tayo naka-coat, nakapostura, di ba? Hindi ba naninibago yung mga friends mo dati na? Yun nga po sir. Kumbaga yung dinala ko sa office nung last Monday, nagpa-member sa akin, ka-work ko po yung na-dicer. Tapos nagpark siya doon sa wala kasing Jollibee doon, nagpark siya, nakamotor siya. Ano po siya, Lalamove rider na po siya ngayon. Tapos pag-park niya, sabi ko sa kanya, ito yung kotse ko katabi lang ng kaya nagulat siya, sabi niya, grabe no, parang na-inspire ko po siya. Na dati ayos lang tayo ng sa warehouse. Ngayon, kukuntuhan lang tayo doon, natutulog sa warehouse, ganun. Pero ngayon, parang na-inspire ko po siya. Tapos pina-attend ko kay ni John Francisco sa presentation tsaka kay sa natin. Talagang po siya, napamember ko po siya nung time na yun. Kaya talagang sabi ko, nagpapasalamat ako sa mga opportunity na to. Kasi ang daming natutulungan ni Sante na mabago ang buhay. Hindi lang tayo, in course, yung mga mindset na dating negative, nagiging positive. Like ako, sir, talagang matapang ako, hindi ako basta kailangan, basta alam kong tama. Kaya tama yung sabi ni Mentor Archie na basta legal, moral, ethical, wala ka natatapakang tao, gagawin mo yung negosyong to. Kaya believe ako kay Mentor Archie. Isa po sa mga nagpapasalamat ako dyan, Sir Ian, kasi siya po yung kuya-kuya ko dyan sa Sante, talagang nag-guide sa akin din. Siya yung mentor sa akin, kapatid sa lahat na eh. Yung niya nga po, yung kapatid niya rin po, taga sa amin lang din yung kuya niya. Kaya thankful po ako sa mentor ko. Tapos Sir Ian, ito na po. Sige, go ahead, Francis. Isa rin po tayo sa na-awardan ng Leaders of the Week. Wow! Top 21 Sante Elite. Tapos po sa top 32. Ayan po. So talagang Sir Ian, sobrang masaya po ako niyan kasi po nung nag-aaral ako ng high school, elementary, hindi po ako na-awardan eh. Hindi ako na-awardan, talagang po ako eh. Kasi ako nga po Sir Ian, introvert akong tao, takot ako humarap sa maraming tao. Talagang pag may mga report sa school, mga report, ako tiga-bili ng Manila paper, ako basta ako na lang magagastos, kayo na lang mag-report yan, hindi ako sasalita. Takot po ako sa mga ganun-ganun. Talagang Kala ko nakain ka ng cake. Kala ko nakain ka ng cake habang nagre-report eh. Hindi ako nagsasalita nun sir, takot ako sa harapan eh. Talagang parang experience ko nga sir, share ko lang sir nung may guest ako nung sa Robinson pa nung nun, yung sa kasi sa Big Five sir. So may kasama akong dicer, 2. Tapos sabi sa akin ng upline ko nun, sabi sa akin, bro, isa ka sa mga dito, mag-share ka dito. Sisel kasi sir, share ka lang ng konti. 5 minutes, ganun. Sige, sabi ko ngayon sa guest ko, ayan na, mag-share ako, tinayin, magsasalita ako. Yabang ko pa sir eh. May dalaman, may cutter pa ako dito. Di ko alam, may cutter pa pala akong dala pabasahan. Nakapang-dicer pa ako ng damit, nakaputi. Di paglakad ko sa harapan, ang next share natin sa mga sisipag na distributor dito, palakpakan po natin Francis Aladano. Pagpunta ko sa harapan, yabang ko, ilakad ako. Alam niyo sir Ian, pagbigay sa akin ng mic, pagharap ko sa maraming tao, nanginig ako sir, nangatog ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, utak ko nagbulbul yung dila ko, hindi ko alam kung paano yung good evening na lang sir Ian, hindi ko masalita. Sabi ko, sabi, palakpakan natin, palakpakan na naman po. Good evening, binigay ko yung mic sa host, hindi ako nagsalita, yun lang, good evening lang. Umalik na ako. Sabi sa akin ng guest ko, akala ko magaling ka. Sa ano ka pa, di ka pala, kinabahan ako eh. Hindi, yun, negative. Tuloy yung kasama ko na guest ko na 2 nun. Kasi sobrang sobrang kala ko, kaya ko. Iba pala feeling pag sa harapan ng maraming tao. Kaya napakalaking tulong sir ng mga training nyo dyan sa Sante. Engage yung speaker sheet, nagtatayo sa harapan, nagsasalita. Yung may Sir George, yung dynamic presentation. Yung mga training na EPS na natin. Ang laking tulong po nun kasi doon talaga na-boost yung natuto kong marap sa harapan ng maraming tao na wala yung na-overcome yung fear. Mga ganun sir. Para sa akin, itong top 21 o top 30 na to, maraming pinagdaanan.
kasama sa hirap ko yung mga ganoon, mga challenges. Hindi basta-basta. Kumbaga dito kailangan wag kang susuko pag ginawa mo yung business na to. Ang kailangan dito, malakas ang loob mo. Kasi dito sa ganitong klase ng business, madaling pumasok, madali lang din lumabas. Kaya ikaw magde-decide ng journey mo kung hanggang saan, hanggang kailan yung journey mo once na ginawa mo si Sante. Dito kasi, mga kaibigan, 1% lang ang puhunan natin dito. 99% tibay ng loob. Yun po talaga, tibay ng loob. Kasi mabuli lang tayo sa labas, ayaw na tayo. Kung malakas ang loob mo, hindi ka basta-basta maladay. Yun po sa iya. Ganda nung sinabi mo, Francis, no? Madaling pumasok, madali ding lumabas dito sa business na to. Pero yung mga nagsistay talaga, tulad mo and katulad ng mga leaders natin dito, yun talaga yung may na-achieve. Kasi nga, inano nila yung kumbaga tinahak nila yung, kumbaga itinawid. No? Itinawid nila kahit na-challenge, na-negative, diba, nahihirapan. Basta ituloy mo lang. Alam ko cliche na to sa business natin. Basta tuloy-tuloy lang. Pero yun talaga, Francis, no? Tuloy-tuloy mo lang talaga na improve yung sarili mo at gawin yung business. Imposibleng walang mangyayari. Grabe, Francis. Meron pa ba susunod dito? Ito po, sir. Sige. Nagpapasalamat ako sa team ko kasi kumbaga Yes. wala yung mga yon kung wala sila. Para sa akin, nagpapasalamat ako sa team ko, sa mga mentors ko na nag-guide sa akin. Nagpapasalamat ako. Dito talagang sobrang proud ako sa team ko. Kumbaga, sila, alam ko yung narating ko, mararating din po nila sa ganitong klase ng business. Basta gawin lang nila ng tama yung negosyong to. Ayan. Sige, Francis, shoutout mo na buong angkan ng Spartans Team Universal. Pagkakataon mo na shoutout from the top to the bottom core leaders. Yes po. Tama. Tsaka po, sir, tama po yung sinasabi rin ng Mentor Mitch na kung ano po, sir, kung nasimula mo siya talaga, sir, ng maayos, talagang mag-grow ka sa business na to. Alam niyo, sir, sa experience ko na to, sir, talagang kakaiba, sir, Kakaiba, sir. Kumbaga, totoo nga talaga, sir, hindi naman ganun kadali mag-build ng team. Hindi ganun, mas maraming challenge. Pero kailangan, ready ka. Ready ka, kailangan handa kang sumabay, handa ka sa mga pwede mong pagdaanan. Kailangan matibay ka talaga. Kasi hindi talaga to, sabi ko nga kanina, hindi to, pag pinasok mo yung business, hindi to yung basta-basta ka na lang, pasok ng pasok, atake ng atake. Kailangan dito makikinig ka sa mga nauna sa'yo. Mga nauna sa'yo, sa mga mentors mo, sa mga nag-guide sa'yo, makikinig ka. Kasi lalo na yung mga mentors, hindi magtuturo ng mali. Hindi magtuturo ng mali yan. Ayan. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa lahat. Of course, yung sa mother ng team namin, yung Spartans International, si Mentor Mitch, and sila partner Malu, siyempre po, kumbaga, sila po yung mother ng team namin. Spartans and of course, Universal Champions. Kumbaga po, kasi kung wala yon, wala po kami. Wala kami sa Sante. Kung wala yung team na yon. Kaya I'm very thankful. Nandun po siya ngayon, Sir Ian, sa Bulgaria. Si Mentor Mitch. And si partner Emil, yung isa sa mga nag-inspire din talaga sa akin about paano rin humarap sa mga banyaga na English. Ayan. So, ayan, Sir Ian. Tapos po, siyempre ito po, Sir Ian, yung biggest why ko. Sila po yung nagpapalakas sa akin. Kasi dito, guys, hindi dito pwede na gagawin yung incentive para sa mga gadget lang, sa mga incentive lang. Gawin mo siya ng kasama yung pamilya mo. Sila po yung nagpapalalim sa akin, yung anak ko, yung asawa ko, yung mga kapatid ko. Sir Ian, 10 po kayong magkakapatid. Wow. So, pangatlo po ako sa panganay. Yes po. Pero hindi mo po kami, sir, mayaman, hindi kami mahirap. Nasa middle lang. Bawasan pa ng konti. Yun po yung namin. So, 10 po kami magkakapatid, 2 babae. Pangilan ka, Francis? Sorry, pangilan ka sa panganay? Pangatlo po, sir, mukha lang akong pinakamalaki dyan, sir, kasi tumaba po ako ng pandemic kasi hindi ako na-exercise. Walang exercise. Ang laki ng tinaba ko ng pandemic. Ayan po. Dami nyo. So yung si Mentor Jom, siya yung naka-orange. Ay, naka-orange, naka-yellow. So tatlo kayo no, na nagsasante, no? Si Jom, si June, tsaka ikaw. Ako yung ate ko, nagsasante rin po yung John. Ay, si Ronaldie. Ay, si Halos naman po sila member na. Except lang sa 2 bata pa sa harapan. Ayan. Tapos papa ko, member na rin po. Kasi si mama ang una Naalala ko kasi yan, balikan ko yung kanina. Si mama yung unang, yung gumaling si mama. Wala na magawa ang lahat kasi si mama may boses Wala magawa sila na, si mamang mga kalaban nila O di, nagtuloy-tuloy din talaga. Daming blessing na dumating. Ayan. So kaya sabi ko dito sa Rian, an ordinary person to extraordinary person. Thank you, Sante International. Ayun. Wow. Balik mo nga, Francis. Yung baby mo, isa pa lang, ano? Opo, Sir Rian.
Hindi na pala baby, malaki na. Opo. And of course, Kaya yan po si Mrs. niya. Tapos yan ang kanyang opisina at ang yung baby. Ilan taon na ang iyong Ano na anak, po sir, Francis? 11 na po, magto-12 na po this year. Wow, talaga naman no. This is the reason bakit pagpatuloy na magpapatuloy ang isang Francis Aladano. Now, Francis, we have heard the story from a simple merchandiser to a part-timer muna, pinagsabay mo yung negosyo, then you hit your first million, then your first 5 million, then the travels, then the car, the leadership. Ngayon, umabot ka pa sa top 21 ng Santi Elite at napakalaki na ng grupo mo, I'm sure. Francis, pwede mo ba kami bigyan ng tips, especially sa mga nagsisimula? Ano yung mga pwede mo maibigay na tips sa kanila? Ayun Sir Ian, so, no, ang tip ko lang po sa lahat ng mga bago dito nagsisimula sa Santing to, gawin niyo po si Santi by heart. As in yung by heart talaga. Yung hindi ka na po sasabihan ng mentors mo, ng upline mo, ng sponsor mo, umatin ng training, atin ka po ng training. Hindi kanya kailangan na i-follow up, aatin ka ng training. Kasi guys, at the end of the day, negosyo mo na to. Bonus na lang kung tulungan tayo ni upline, ni mentors. Bonus na lang po yun. Kaya nga tayo nakalagay, independent distributor. Hindi dependent distributor. Kaya sa mga bago, maging seminarista kayo. Sabi ni Mentor Archie, maging seminarista kayo, aralin mo yung negosyo. Kasi pag lahat ng bagay, kahit gaano kahirap, pag inaral, dumadali. Lalo na pag bago ka dito, tanungin ka, magkano yung barley? Hindi mo kabisado. Mawawala yung customer mo. Kung kabisado mo, 1,950 SRP. Di mas madaling sagutin. Aralin mo yung negosyo at inan mo lahat ng mga trainings dito. Kasi yung training, yan na mga first timer, mga partners, yan po yung fuel para lalo kang bumilis sa negosyo to Training. Kasi hindi mo mas lalong rarami ang rejection pagka hindi ka walang training. Imbis na masagot mo maayos yung tanong sa'yo, hindi mo masasagot. Pero dahil umating ka ng training, kaya mong sagutin. Ayan. And then yes, upline attitude ka lagi. Kasi si upline, si mentor, sabi ko nga kanina, hindi sila magtuturo ng mali. Mga partners, mga bago sa negosyo to, hindi si mentor, si upline magtuturo ng mali. Lahat ng ituturo nila tama para sa iyo 'yon. Kasi pag tinuruan ka nila ng mali, dadamay sila dun. Alam nila 'yon. Kaya hindi sila magtuturo ng mali. Kaya kailangan lahat ng tinuturo nila sa puso mo, hindi pwede na tinuro nila sa hindi mo gagawin. Tapos ngayon, pagdating sa dulo, tanong ka bakit walang resulta. Bakit ginawa mo ba yung tinuro ng mentor? Dapat gawin mo. Ayan. Then kailangan consistent ka rin. Okay? Kasi alam ko guys, hindi lahat ng alam mo ay tama at hindi lahat ng tama ay alam mo. Kaya kailangan makinig tayo sa mga sponsors, uplines, mentors natin. And then consistent. And of course, huwag kakalimutan mag-pray kay Lord. Always pray to God for guidance. Kasi alam ko si Lord, isa po sa ating mga fuel yan, magpapalakas sa atin yan. Mag-pray tayo lagi kay Lord ng opportunity. Pag ito kasing Sunday, di mo nakita opportunity. Sa labas, hindi rin opportunity yung makikita mo. Ito palang Sunday, stepping stone to get your dreams. Sabi nga ni Sir Joey, hindi kayo namin papangawan dito ng langit at lupa. Ang ipapangako namin sa inyo dito, pwedeng magbago ang buhay niyo pag ginawa niyo Sunday. Yun sa iyan. Grabe. I'm sure ang dami magre-record nito, Francis, yung mga words of wisdom mo. Very, very short, pero yun talaga no? Aralin, kailangan, babad mo talaga yung sarili mo sa training. Yes, upline attitude, tapos mag-pray kay God for guidance. No, Francis Aladano, what a night it is, no? We are very happy. I am personally very, very happy featuring you tonight sa ating millennial class, Francis. Let's talk to our millennials, mga kabataan. Baka meron ka pang i-add na tip sa kanila. Sa mga kabataan, sir, sa mga millennials, Oo. Apo. Sa mga kabataan ngayon, sa mga nag-aaral, pwede nyo isabay si Sante kasi kumbaga itong basis natin na to. Kasi ganun din naman pag yung ibang mga millennials naghahanap ng extra income, naghahanap ng part-time, bakit hindi niyo gawin isabay si Sante? Kasi malaking tulong po itong negosyo na to. Kasi kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Ang kagandahan nun, yung pang-tuition mo, dito mo na kukunin. Like si Mentor June, siya po, tuition niya dito niya kinuha kay Sante. So nakakatuwa po kasi kumbaga at the young age, nakita niyo yung ganitong opportunity. Alam niyo po pag umidad kayo ng mga kaidaran namin, ewan ko lang kung hindi kayo mag-success pag ginawa nito. Basta magtiwala lang kayo. Of course, sa may taas. Thank you, Sir Rian. Thank you very much. So sa mga kabataan dyan, nag-aaral pa, pwede nyo nang gawin. Tulad niya si June, no? Perfect example. No? Umikita na habang nag-aaral. Mika Florendo hit her first million bago pa mag-graduate. So imagine nyo, ganun ang potensyal ng business na ito. So kahit nasa bahay ka, using your cellphone, you can do this business. Start this business
for as low as 4,988, 15,988. Kung may budget ka, presyo lang ng cellphone mo yan. Guys, ladies and gentlemen, muli palakpakan po natin ang ating featured MIB Millennial in Business for tonight, Mr. Francis Aladano. Your final words, Francis. Sa final word ko, sir, nagpapasalamat ako, of course, sa lahat ng matinan, sir. Kasi talagang I hope sana na-inspire ko kayo. Marami kayong natutunan sa akin. Sabi ko nga kanina, experience of other people is the best teacher. So yung ako rin po, nakinig lang ako sa mga mentors ko. Yung experience nila, ginamit ko lang din. Kasi malay mo, yung experience ko, pwede makatulong sa mga partners mo na kapwa ko merchandiser na pwede nyo gamitin. Kasi po, ganun ang ginagawa ko, yung experience sa mga mentors natin sa Santay. Mentor yun, hindi nakapagtapos, dating fish vendor, dating security guard, dating factory worker. So ginagamit ko po yung pag may nakakausap ako ng mga bagong mga tao na gusto gawin yung business. Ginagamit ko po, ini-A ko lang po sila. Kaya once again, salamat sa lahat ng matinig. Thank you. Wow, palakpakan po muli natin at panoorin nyo uli ito dahil ito ay recorded via Facebook and YouTube. I'm sure napakarami po makaka-relate sa story po ni Mr. Francis Aladano, our merchandiser turned millionaire, a millennial in business. Thank you very much, Francis. Maraming salamat sa mga leaders. Shout out kay Mr. Archie Andres. Alam mo, Sir Archie, ngayon ko nare-realize you are the mentor of many leaders here in Santay International. So, saludo kami sa iyo sa patuloy mong pag-i-inspire at pag-guide sa ating mga up-and-coming leaders. And with that, ladies and gentlemen, heart reaction for Mr. Francis Aladano. Thank you very much, mga leaders. Unmute ko na kayo. I'm sure you want to say thank you for a very inspiring night by Mr. Francis Aladano. Good night, everybody. Maraming salamat muli, Francis. Thank you. At, Yeah. Thank you, Mentor Francis. Thank you, Mentor Francis. Congratulations, Mentor. Mentor Francis. Upline! Thank you! Grabe, nakaka-inspire power, grabe! Congrats, bro, Francis. Congrats. Grabe nga. Thank you po, Mentor. Congratulations, Mentor Francis. Thank you po sa lahat. Congrats, Mentor Francis. Napakaganda ng ano mo. Congrats. Thank you. Cheers, bro. Congratulations. Thank you. Thank you very much. I guess that's all tonight. Thank you very much, Francis. PM nyo lang po si Francis sa inyong mga thank you personally. At maraming salamat din sa lahat. Thank you, Sir Thank you, Ian. Sir Ian. Sa lahat ng mga Thank you, Sir Francis. Thank you, DJ Ryan Lopez.